From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Saya ba kayo mga kapatid? Now, this is not my group. This is the kingdom of the Lord Jesus Christ. When I say kingdom, this is already practicing the kingship of Jesus Christ. Na kahit hindi natin siya nakikita, hindi na natin hihintayin makita pa natin siya para tayo ay magpasakop sa kanyang paghahari. Ngayon pa, I am already here sent by God to prepare the way for the King to come. Hallelujah! Para kahit wala pa siya, hindi pa ninyo siya nakikita ng face to face, sanay na kayo sa kanyang paghahari. Ano ang palatandaan kayo ay nakapasok na sa kanyang kaharian? Ang prayer niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Tingnan niyo, maraming mga tao ang gustong pumunta sa kaharian ng Panginoon sa langit. So they are trying in all their ways to go to the kingdom of heaven. Many have sprouted. Denominations and religions have sprouted, promising a way, a passage to heaven, to the kingdom of heaven. That is not so. Before you go there, I would like to tell you a good news. It is not you that should be transported there, first of all. It is the kingdom of God that should come here. Thy kingdom come. Hallelujah. And the only sign that the kingdom of God has come is when His will is done on earth. Yung pinakamahirap yun. Nung ako'y pinadala ng Diyos, pasimula, etong itinuro ko, ang kalooban niya masusunod, malapit na akong pinatay ng mga tao. Sapagkat wala daw makakasunod sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ang tao daw habang nandito makasalanan. Tao daw siya, wala. Mga kaibigan, the devil tried to deny that. The devil tried to block that. The devil tried to hinder that. But I am going to tell you, the truth is going to remain the truth. We shall know the truth, and the truth shall set us free. Thank God for the Good Shepherd. He's not only our Good Shepherd, He's our King. So dito sa ating binasa kanina, ito'y claim ng ating pinakamabuting pastor. This has been the source of comfort and assurance to believers down through the centuries. Many of those that have gone before us
have had this source of inspiration by knowing that Jesus Christ is the Good Shepherd. But when Jesus Christ came and this claim was made, you know what happened? Some of his hearers were so incensed against him that they tried to kill him. Once again, showing the challenging and controversial claims of our Savior, Jesus Christ. Nung sinabi niyang, ako ang mabuting pastor, mga kapatid, hindi na matanggap ng mga tao yun. Doon din sa Araneta, nung sinabi kong, ako'y pinahira ng langis. I am anointed of God. Akala niyo, ang lahat ng mga butil siguro, masaya sila. Sinabi lang, praise God, yan ang totoo. Pero merong mga nagalit doon. Merong nag-react, nagalit sa akin, at sinabing, pinahiran daw ng langis. Ang ibig pala lang sabihin, kami pala, hindi pinahiran ng langis. Kaya ngayon, makipapansin ninyo, napakarami na nagdadala ng Jesus Christ. Nalilito na yung tao. Sinabi nilang, kayo ba'y kasama ni Pastor? Kasama. They ride on the popularity of the program that we have. Nakilala ng tao, Jesus Christ, the name above every name. Ayun, mga kapatid, biglang-biglang nagsusulputan ng malalaking karatula, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Kami rin, pinadala ng Panginoon, kami rin nagdadala. To put up a karatula that says Jesus Christ, that does not mean automatically that you are sent by God, because anybody can do that. Anybody can do that. That's very simple to do. That's just styrofoam, mga kapatid. Kukuha kayo ng artist, gagawa ninyo yan, isasabit ninyo doon sa harap ng bahay nyo, o kaya mag-arkila kayo ng hole, isasabit yan. That's it! But that's not it. Hindi ibig sabihin na kapag lagay ka na, pinadala ka. No, 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 no. It's not that easy. It's not that easy. Ops. Break muna. Huwag kayong magmadali. Pareho ang pangalan. Pareho ang pangalan. Pero yung buhay, iba naman. Aba, doon pala nagkamali. Ang buhay naman ay iba. Hallelujah. Tingnan ninyo. Pwede akong bumili ng ng sasakyan. Pwede akong bumili ng sasakyan. Ano ba, binili kong sasakyan? Nissan. Pagkatapos, mga kapatid, yung Nissan na yan, papalitan ko ang makina ng Toyota. Pero ang pangalan sa labas, Nissan. Hindi ibig sabihin na Nissan yan, Nissan na pati makina. Pwedeng ang pangalan sa labas, iba kaysa sa nasa loob. Madaling gawin yon. Kung sa mga tao sa labas, madaling gawin yon. Sa paglilingkod, madali rin gawin yon. Madali kang maglagay ng Jesus Christ dyan. Pero, pansinin ninyo, iba ang buhay. Yung buhay ng ipadadala ng Panginoon, kailangan pattern sa kanyang buhay. Hallelujah! Kaya nung sinabi ng Panginoon, ikaw ang padadala ko na aking buhay. Drastically, my life changed. It changed drastically. There was a radical change that I cannot help. I was trying to hold on to my old life, but I cannot. All of my earthly ambitions, denominational ambitions, all of a sudden changed radically. Hindi ko na mapigilan. Isa-isa nawala lahat. Yung aking naimbak, naipon, nawala lahat. Yung lahat ng connection ko sa buhay, nawala lahat. My friends began to fade away. Para ba akong barkong galing sa pantalan, pagkatapos dahan-dahan umaalis sa pantalan, ang mga ilaw ng city, lumiliit, hindi ko mapigilan. Gusto man akong bumalik, hindi ako makabalik. Until ang aking personal life radically changed also. Tulad ng sinabi ko kaninang umaga, kung kayo nga ang mga pangit, gusto ninyo magkapamilya, lalo na ako,
Hallelujah! Amen! Magkaroon ng isang asawang minamahal, mga maliliit na anak, na talagang anak ko galing sa akin. Wow! Magandang buhay yan, di ba? Yan talagang patutunguhan ng tao, di ba? Kayo lang ang may plano niyan. Ako! Kaya kayo mga mangangaral, pagka nagsasalita kayo, ang pinakamamahal kong asawa. Palagi kong naririnig yun. Pagka nangangaral, palagi kong naririnig yan. Oh, naku! Bago ako magsalita, kinukumusta ko at binabati ang aking pinakamamahal na asawa. Minsan katulong pa ninyo sa inyong ministry, di ba? Akala ninyo kayo lang ang may alam niyan? Ganyan din ang plano ko! Kayo nga ang yayabang ninyo, katsopoya pa yung mukha ng asawa nyo. Siguro kung pinayagan ako ng Diyos sa plano ko, pinakamaganda yung asawa ko dito ngayon. Pero you look at the life. When Jesus called somebody, hindi ko pinresent yung sarili ko, Lord, I am the one, please anoint me. I don't even know about that. All I know was that I was called to preach. I was called to disseminate the word of God. I was called to propagate it. I was called to preach the truth. And I was called to heal and pray for the sick. Hallelujah. That's all that I know that I was going to do. Yun lang. Wala lang iba pa. Yun lang ang alam kong dapat kong gawin. Hindi ko alam ang makapangyarihan sa langit. May mga plano pala na kung hindi niya ipapaalam sa tao, hindi mo malalaman. Siya pala mga kapatid, ang may nasa ng lahat ng bagay na nangyayari. Tingnan ninyo sa life ni Jonah. Jonah was called as a prophet to Nineveh. He did not present himself and say, Lord, I have an ambition to become a prophet. Somebody dreamt that I was a prophet, Lord, so anoint me as a prophet. Jonah did not do that. In fact, si Jonah, mga kapatid, nagrebelde pa nga sa tawag ng Diyos sa kanya, pero siya ang tinawag. Napakaraming mga tao ng panahon yon. Bakit si Jonah pa ang napili? Sabi niya, ikaw, Jonah, ang pipiling ko, magiging prophet ka sa Nineveh. Tapos nung dumating ng tawag sa kanyang buhay, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Instead of going to Nineveh, he went to Tarsus. And then a storm came and blew and beat upon that small boat where he was in. Tapos nagkabuhol-buhol ang buhay ng mga nasa barkong yun. Sinabi niya, ako ang dahilan ng lahat ng yan. Itapon niyo ko, huhupa ang bagyo. Tinapon siya. Pagkatapos humupa ang bagyo, kinain siya ng balyena. Dumating siya, Nineveh rin ang kanyang bagsak. That's how God calls people. Hallelujah! You don't have to present yourself. Lord, I will bring up your name. I will exalt you. That means I am also anointed like Pastor Kibuloy. Original pa nga ako. Ah! Sa salita pa ng sanlibutan, pare ko, hindi ganyan ka-easy. Hindi ganyan, mga kapatid, ka-easy. Ang pagdadala ng pangalan ng ating Panginoon. So I was called. Well, I'm not ashamed to say I was called because I was called. Tinawag ako na iba yung direksyon ng buhay ko. Ako ay papunta ng Tarsus, mga kapatid. Biglang-bigla, nagka-Nineveh na ang aking buhay. Nagkabagyo ang buhay ko. Hanggang isa-isa sa lahat ng aking mga ambisyon na pansarili na aalis lahat sa buhay ko. Yung ako'y mag-aaral daw sa Amerika ng 3 taon. Pagkatapos daw ako'y babalik at misyonaryo na ako. Pagkatapos magkakaroon ako ng asawang Amerikana. Naku, napakagandang plano niyan. Yung lahat unti-unti ay nagbabagong lahat. Hindi ko mapigilan. Gusto ko man bumalik sa planong yun. I cannot because some power was behind me. Some calling was obviously behind me. And I cannot help it. I cannot help it. Ano man ang pigil ko, mga kapatid, para akong kambing na pumipigil sa plano ng makapangyarihan sa itaas na hindi ko alam. Pinagagawa na pala niya sa akin ay hindi ko mapigilan.
Hanggang nakita ko, nag-iisa na lang ako until I have left everything. And I have followed him until he finally told me, I am the one calling you. Hallelujah. Kapag tawag ko sa iyo, anak, eto na ang calling ko sa buhay mo. Iwan mo lahat. Akong hinahanap mo, di ba? Opo, Panginoon. Eto ang buhay ko. Masikip ang daan. Makitid ang daan. Kokonti lang ang nakakakita ng daan ito. Sasama ka pa ba? Lord, kayo pong hinahanap ko. All the ambitions I have disappeared like bubbles until I found myself I'm alone. Wala na lahat. Ano, anak, susunod ka ba sa akin? Etong buhay ko. Ikaw ay aking pipiliin pagkatapos dadala ng aking pangalan, ngunit yung buhay mo kailangang maging pattern ng buhay ko. Kaya? Lord, hindi ko po kaya yan. Kung niyo pakakaya sa akin, give me the ability to do it. If you really have called me, give me the ability to do it. Kung di ka talaga bibigyan ng ability ng Diyos, ng kapangyarihan, hindi mo gagawa yung pinagagawa niya. So yun ang meaning ng, to them that receive Him, to them gave He power to become the children of God. Patotohanan kong ito'y pag-awag ng Diyos sapagkat ngayon ako'y nangangaral at nagdadala ng kanyang buhay, kanyang mga salita. I was given the instructions. What were the instructions given unto me? The instructions given unto me, you dedicate your life. You deny your life for my sake and dedicate it to me. You lay down your life for me. Iwan mo lahat. Iwan lahat. Oo, iwan mo lahat. Lahat, Panginoon, lahat. Pati girlfriend, lahat. Yan ang pattern ng nagdadala ng buhay ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. He said, I am the shepherd. Jesus Christ said that. This is the unique character of our good shepherd. Uniquely His own. Sinabi niya, I am the shepherd. Siya ang pastor. Kaya itong mga nagpapastor-pastor na nag-aaway, may mga nag-aaway, nakikita ko kung minsan nag-aaway. Sabi nung isa, bakit mo inaagaw yung mga tupa ko? Doon ka mangaral sa mga pagano, huwag dito, sapagkat ito nakakawaryum na kinukuha mo pa. Nakatangkal na daw, kinukuha pa. Tupa ko na yan, akin na yan, nakakural na yan, kinukuha mo pa. Nakakatawa ang mga argumentong yan. Mga pastor, wala kayong mga tupa. Lahat ng ito, ang may-ari ng lahat ng tupa. Sino? Siya ang may-ari ng lahat ng tupa. Siya tunay na pastor. Pagka natapos na yung mission ko, pagka natapos na yung aking calling dito sa lupang ito, kahit na yung pagiging pastor ko, isusurrender ko na kay Jesus Christ yan. Yung iba natatakot na hindi natawagin pastor. Ako hindi. Isang araw, I will surrender my title as a pastor. Hindi lang yung titulo kong pastor ang isusurrender ko. Lahat, Panginoon, ng corona ko isusurrender ko. Maraming iba tinatawag dito, pero natatakot daw sila baka hindi na sila tawagin pastor, baka brother na lang. Huwag kayong matakot na hindi natawagin pastor kasi talagang isa naman lang ang pastor eh. Si Jesus Christ lang talaga ang pastor. Ang inyong pastor dito, kaya ako'y natatawag na pastor because I was called to represent Him. Hindi pa ninyo siya nakikita. Huwag kayong mag-alala. Isang araw, brother na lang din ang tawag nyo sa akin. Sapagkat isang araw, gagawa tayo ng service dito. Isang grand service. Anong service na yon? A service for the Pastor Kibuloy to surrender his title.
Lahat sa kanya na. Sa mga oras na yon, kahit anong itawag nyo sa akin, Apollo pwede na rin. Dodong pwede na rin. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, I'm still representing him. I am here as a representative of the true pastor. Pagka tinatawag niyo akong pastor, hindi ako yon, siya. Hallelujah. Sinabi niya, I am the shepherd. I am the shepherd, the good shepherd. Everybody says the good shepherd. In the Greek, the good means kalos. Ay, ibig sabihin, mabuting pastor. Kasi merong hindi mabuting pastor. Noong mga panahon ng Israel, merong hindi mabuting pastor. Sino yung hindi mabuting pastor? Yung nagpapastor, ngunit natutulog. Kita niyo sa Israel? When I went there, I saw the barren fields of the mountainside of Judea. And I saw shepherds like in Jesus' time. They were pasturing their sheep amongst the rocks and just a few grassy fields. Hindi po talagang laganap ang mga mga damo, hindi tulad dito. Kaya naninibasib lang ng konti-konti yung mga tupa sa mga kabatuhan. Ngunit bago pumunta doon ang mga tupa, umuuna muna yung tunay na pastor. Tinitingnan ang lahat ng mga bato. All the crevices and the rocks have to be inspected for poisonous snake. Baka tokain yung mga tupa habang sila ay nanginginain ng mga damo doon. Kaya umuuna siya, ini-inspeksyon ng lahat ng mga butas, ng mga bato, binabaligtad lahat at tinitingnan na walang nakakasira sa mga tupa doon. At pagkatapos na makita niyang safe na, dadalhin niya ang lahat ng kanyang mga tupa doon. Pagkatapos ang lahat sa kanila ay binabantayan, baka may mga lobong makalusot. Kaya ang pastor na tunay, yung tunay, konti lang ang tulog nun. Kasi maraming kalaban ang tupa. Maraming kalaban ang tupa. Lobo, ahas, ang hinihintay na makatulog, yung pastor lang. Pagka natutulog yung pastor, darating na yung mga lobo at manginginain sa mga tupa. Kaya yung worker na patulog-tulog, hindi pwede yun. Yung worker, pagka nag-worker kay Jesus Christ, malakas maghilik at matulog, hindi pwede yon. Ang worker ng Jesus Christ, pinakamalaking tulog nila 3 oras. 4 na oras, pinakamahaba na yon. Pero pagka natulog ka rito ng 10 oras, oras mo na. Hallelujah. Why was he called the Good Shepherd? Why was he called the Good Shepherd? He was called the Good Shepherd. Look at verse 12 and 13. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep and fleeth. And the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. Dito, makikita natin is the Good Shepherd because he cares deeply about the sheep. Malaki ang kanyang pag-aalaga, pag-aaruga sa mga tupa. Sinabi ng Panginoon dito, ang isang sinuhulan o yung binabayaran lang at hindi ang tunay na pastor, hindi siya ang may-ari ng mga tupa. Pagka nakita niya ang lobong dumarating, iniiwan ang mga tupa at kinakain sila ng mga tupa, ng mga lobo. At pagkatapos ginagawang ini-scatter yung mga tupa. Ano sa Tagalog ini-scatter? Pinangangalat ang tupa ng mga lobo. Sinabi rito, ang isang sinuhulan tumatakbo sapagkat siya sinuhulan. Suhol lang ang kanyang gusto. Tingnan niyo, wala palang care. Yung palang taong, yung palang worker o yung nagbabantay ng tupa na hireling, ganito pala yung attitude nun eh. Indifferent. Does not care. Sa Tagalog, walang malasakit. Bahala mo diha. Pero hindi pala ganon ang tunay na pastor. Ang ugali pala ng tunay na pastor, he careth for the sheep deeply. A hireling does not care for the sheep because he's just a hireling. Pagkatapos, makikita niyo sa verse 11, I am the good shepherd giveth his life for the sheep.
Ako ang tunay na pastor, nagbibigay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ha? Binibigay ang lahat para sa mga tupa. Verse 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Binibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Karakter yun. Anak, upang ikaw ay maging replika at representative ng aking buhay, ibigay mo ang iyong buhay sa mga tupa. Praise the Lord. Bigay mo yung buhay sa mga tupa. Silang mahalin mo. You care deeply about them. In order for you to do that, you don't have to have your own family. Hallelujah. Kaya wala akong ibang pamilya ngayon. Hallelujah. Yung buhay ko ibinibigay sa mga tupa kayo. Hallelujah. Kaya ang pastor nyo hanggang ngayon single, para sa inyo yan. Hallelujah! Woo! Para sa mga tupa yan. Tingnan ninyo, talagang mahal kayo ng Panginoon, ano? Ay ng Panginoon, meron kayong kaagaw pa. Gusto ng Panginoon, solid para sa inyo. So I am married to the work of the Lord. Tapos sasabihin mo, I am also anointed like Pastor Kibuloy. Bago ako mangaral, kumusta ka, mahal kong asawa? Sa Bisaya pa, hilas. Ay lang mo papakaruning nun, oy, dala-dala mo sa ngalan sa Ginoo niya, tagdusin yung anak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ang dami-dami ko kasi nakikita kayo, Jesus Christ din eh. Tapos nilalagyan pa, original pa raw. Bisaya pa, hilasa, oy. Tapos bago mangaral, kumusta ang mahal kong asawa? Tama, hindi naman kasalanan yun. Yung pinag-uusapan natin dito, kung sinong pinadala, yun ang pinag-uusapan dito. Gusto mo, pinadala ka rin? Gusto mo, pinadala ka rin? Anointed ka rin? Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, iwan mo ang pamilya mo. Kaya mo? They that follow it after me shall carry their cross, leave everything behind. They that love wife, mother, father, brother, sisters more than me is not worthy of me. Baka ipadaan sa iyo yan. Sabi ng Panginoon, sige, gusto ko magdalos pangalan ko, daanan mo ito. Baka magkaroon ka ng trial ngayon, iwan ka ng asawa mo, anong mangyayari sa iyo? Ganito pala kahirap ang sumunod sa iyo, Panginoon. Hindi ko kaya. Yung mahal na asawa ko, bye-bye, Panginoon. Hallelujah! Kaya wag na kayo magkunwari sa mga bagay na yan. You know, hindi naman imposible itong sinasabi ko, nandiyan lahat yan sa mga banal na kasulatan. So ibigay natin ang kaluwalhatian lahat sa Kanya. Bigay natin sa Panginoon ang lahat ng kaluwalhatian sa buhay. Look at the unique claims of the Good Shepherd. Claims about his sheep, yung kanyang tunay na mga tupa. Ano ang tawag sa tunay na tupa ni Jesus Christ? Sinabi niya, ang kanyang bayan ay tatawagin sa kanyang sariling. Tingnan niyo. Tatawagin sa kanyang sariling pangalan. Kaya huwag kayong malito sa mga nagdadala ng Jesus Christ. Jesus Christ na mga pangalan, madaling gawin yan. Unang-una, tingnan niyo ang buhay nung nagdadala. Pangalawa,
wala nang iba pang pangalan na hihigit pa sa pangalang yan. Hallelujah! So para malaman ninyo, yung original, tingnan ninyo sa lalim, the name above every name. Maring gayahin yung Jesus Christ eh. Maring sino man gumaya niyan, maglagay sa labas ng hall, sa labas ng bahay. Pero yung the name above every name, hindi na maring gayahin yun dahil hindi binigay sa kanila yun. When the Lord called me, and I said to the Lord, Lord, when I preach the truth about you, because you have called me, you have anointed me, what will I tell them when they say, saan kami papasok ngayon? Ngayon nangaral ka, naniwala kami sa iyo, saan kami papasok para maligtas? Anong sasabihin ko sa kanila? And through an audible voice, the Lord said, Jesus Christ, the name above every name. Kaya ngayon, kung gusto kayong pumasok, sinabi ninyo, naniniwala kayo, pasukin natin ang Panginoon. Sabi niya, I am the door. If any man enter into me, he shall be saved. Hallelujah. Siya ang daan. Siya ang pintuan. Anong sabi ng verse 14? I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. He knows them. Alam kayo ng Panginoon. Kayong lahat ng naririto ngayon, alam kayo ng Panginoon. Kaya yung lahat ng nandito pumapasok dito sa paglilingkod nito, meron silang personal testimony on how God called them. Meron testimony. You have been handpicked by the living God. If you don't have that testimony, baka salimpusa lang kayo dito. Kaya tingnan ninyo yung relationship niyo kung paano kayo tinawag. Kung wala kayong history ng Panginoon kung paano kayo tinawag sa ministry ito, baka salimpusa lang kayo, di magtatagal, bye-bye na sa inyo. You are not His own. Kaya gusto niyo, sino gusto magpatawag sa Panginoon na maging member sila ng kanyang kaharian? Manalangin kayo. Lord, ako, tinawag mo rin ba ako, Lord? Bibigyan ka ng unique experience ng Panginoon kung paano niya tatawagin. Handpicked. Even though we are millions now, we are all handpicked by the living God. Hallelujah. He knows them. Alam niya ang kanyang mga tupa na tinatawag sa kanyang pangalan. At ang mga tupa naman, alam nila ang Panginoon. You know Him? You know Him? They know the Lord. The sheep know Him. Kaya marami kayo nababasa ng Jesus Christ ngayon. Napipeke pa ba kayo? Eksperto na ba yung mga mata nyo? Pakikitaan ko kayo ng $2 bill dito. Isa peke, isa genuine. Makikilala na ninyo? Aha, marunong na kayong kumilates? Hindi na kayo napipeke. Pareho, $1 na bill, $1 na bill. Saan dito ang peke? Isa dito genuine, isa peke. Ang mga butil sa kanilang pananampalataya, marunong ng kumilatis. Tingnan natin ang buhay. Hallelujah! Pangalawa, yung mensahe, tingnan niyo. Pagka hindi niya alam ang butil na pananampalatayang mensahe, peke. Alam mo yung dahon? Yung katawan? Yung bulaklak, yung busal, yung butil. Ikaw na nagdadala sa Jesus Christ ng pangalan. Alam mo yan? Naku, hindi mo alam. Peke ka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Masaya ba ang mga butil? Yes. Alam ninyo siya. Alam ninyo ang buhay niya. Nung nandito ang Panginoon, may pamilya ba siya? May nanay siya, no? Nung siya ay paalis na, nasa krus, anong sinabi niya? Sabi niya, anak, masdan mo ang nanay mo. Nanay, masdan mo ang anak mo. Ibig sabihin, you take care of her, and mother, you take care of your son. Woman, you take care of your son. Son, you take care of your mother. Yon, ang pamilya niya. Pero ni minsan hindi ko nabasa dito ang sinabi ng Panginoon, binabati ko yung mahal kong asawa.
Hallelujah. Hallelujah. Ano pa ang alam niyo? You hear His voice. You know His voice. You hear His voice. Aba, kilala ninyo yung boses ng inyong pastor? Maraming beses ginagaya na ngayon pati boses ng inyong pastor. Pero hilas gyapon. Hallelujah! Hallelujah! Anong sinabi niya rito, mga kapatid? Sa verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam natin ang kanyang boses at yun ang ating sinusunod. Ito'y boses ng katotohanan. Ito'y boses ng katuwiran. Ito'y boses ng kaliwanagan. Anong sinabi niya, mga kapatid, dito sa verse 16? Babasa natin. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. At meron ako iba pang mga tupa na hindi sa kulungang ito ng kaharian ng Diyos. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Woo! Magkakaroon ng isang pastor. Sino yung mga tupang wala pa sa kulungang ito, nasa iba pang kulungan pero kukunin niya sapagkat diringgan ng kanyang boses? Yun ang nasa kulungan ng denominasyon at relihiyon ngayon. Anong denominasyon mo? Anong relihiyon mo? Kulungan yan. Kukunin ka rin ng Panginoon. Tingnan ninyo ang lahat ngayon. Mga kapatid, nagluluksuhan na sa mga kulungang yan. Ginigiba na nila ang kulungang ginawa para sa kanila ng tao. Lumulundag na sila sa mga kulungang yan. At ngayon ay pumapasok na sa isang kulungan. Ano ang isang kulungang yan? Yan ay ang kaharian ni Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos na sila ay makaparito na sa isang kulungang ito, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng isang kawan. One fold. At magkakaroon ng isang pastor. Sino ang tunay na pastor? Pagka nangyari na yan, pati itong title ko, na binigay niya bilang representative, isusurrender ko na siya ang tunay na pastor. Tayong lahat ay magkakapatid, isang kawan, isang pastor. Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw dito iisang pastor? Alang-alang sasabihin ko naman sa inyo ang kasinungalingan na maraming pastor dito. Anong sabi ng banal na kasulatan? Isang pastor, isang kawan. Anong kawan? The kingdom of Jesus Christ. Kaharian, kulungan. Ay, ibig sabihin ng kingdom, mga kapatid, sa diretsong mga pananalitang, ibig sabihin ng kingdom, kulungan. Kulungan ni Jesus Christ. Ngayon, mayroon pa daw ibang mga tupa, nasa ibang kulungan pa, na wala pa dito. Pero kukunin din daw niya sapagkat diringgin ang kanyang boses. Di ba kayo ngayon nanonood sa inyong mga television, kayo ay member pa ng iba't ibang kulungan na hindi naman diretso sa pangalan niya, iba-ibang mga pangalan nyo pagka tinatawag kayo, ano kayo? Ang iba, letter C, ang iba, letter B. Ngayon, pagkaisa na lang ang kulungan, sapagkat tininig niyo kanyang boses, inilipat kayo sa kanyang kulungan. Isa na lang ang kawan, isang pastor. Anong kulungan yan? Kaharian o kulungan ni Jesus Christ ang pangalang higit sa lahat. Kaya pagka nakikinig kayo sa boses ko, huwag na kayong magatubili.
Huwag na kayong magatubili. Lumundag na kayo. Baka maunahan pa kayo ng iba. At sa kulungang ito, huwag kayong mag-alala sapagkat napakalaki nito, mga kapatid. At isa ang ating pastor dito. Sinong pastor dito? Si Jesus Christ. Sabi niya, kukunin ko pa sila. Napakaganda nito. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Wala pa sa kahariang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang tiringgin ang aking tinig. Ngayon, ang tinig ng Panginoon pinapadaan niya sa kanyang pinahira ng langis. Kayong nakikinig ngayon, kilala ninyo ang tinig ng inyong pastor. Pinapadaan dito ngayon sapagat tinatawag kayo at sinabi niya, mga anak ko, ang aking kulungan ay handa na. Halina kayo, makisama na kayo sapagat ako'y malapit nang dumating upang kayo ay aking ihanda sa pagbabalik ko at magiging isa, kikilalanin ninyo isang pastor na lamang. Yan ang tunay na pagkakaisa. Hallelujah! Yan ang tunay na pagkakaisa na wala ng debate, wala ng argumento, wala ng awayan, sapagkat tayong lahat ay magpapasakop sa isang pastor, sa isang hari, at tayong lahat bibigyan ng Espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Hallelujah! Eto na nga ang inyong pinakahihintay. Ipinahahayag na ng buhay na Diyos sa bawat isa sa inyo. At eto na ang mga palatandaan na inyong hinihintay. Sinabi niya, mga kaibigan at mga kapatid, Jesus answered them sa verse 25. Sinabi niya, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name. They bear witness of me. Yan ang sinabi niya sa kanila sa mga panahong yon. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nagsisisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama. At siyang nagpapatotoo sa akin. Nakikita naman ninyo, naaaninaw na ba ninyo ang misyon na ipinadala ng aking Ama sa akin na aking ginagawa sa kanyang pangalan? Ito ay ang pagkakaisa ng lahat ng mga tupa sa isang kulungan sa kanyang kaharian. Magkakaroon lamang ng isang kawan at magkakaroon lamang ng isang pastor. This is all done in the Father's name. And this is done to validate the claim that the true shepherd is here to claim his own for himself. Bago ang rapture, lahat ng tupa niya titipunin sa isang kawan. Hallelujah! Pagka naipasok na sila sa lahat sa kanila sa isang kawan na walang iba kundi ang kanyang kawan, ang kanyang kulungan, ang kanyang kaharian, tuturuan silang lahat sa kanyang kalooban. They will be taught the commandments of God. The Bible says that I'll give them new heart and a new mind. And I will write my laws into the tables of their heart, that no one will teach them who the Lord is, because from the greatest to the lowest shall know who I am. Susulat na ang kanyang mga batas sa ating puso, sa ating mga pag-iisip. Magkakaisa tayo. Yan ang tunay na pagkakaisa. Isang pastor, tayong lahat susunod pagkat bibigyan tayo ng espiritu ng pagsusunod. The spirit of obedience will be given to us. That is the real meaning and the rhema meaning of John 3:5. Except a man be born of water and of the Spirit. I am born again in the Spirit. What is that new spirit? It is the spirit of obedience. Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. These are the signs of the true shepherd. Everything is done in his name, and everything is done in his name to validate that claim. Look at his sacrifice. Ang verse 18 sinasabi, no man taketh it from me, walang kumukuha sa buhay ko sa akin, but I lay it down of myself. Binibigay ko ito sa aking sarili. I have the power to lay it down, and I have the power to take it again. This commandment I received of my Father.
Tingnan ninyo mga kapatid, it is a voluntary sacrifice. Pagparito na inyong pastor, kahit na ako ay tinuruan sa daan ng Panginoon, but He did not force me. He did not force me. Sinabi niya sa akin, eto ang kalooban ko, eto lahat ang kalooban ko. Pero hindi ako pinilit, sinabing, kung di mo susundin yan, mamamatay ka. Hindi sinabi ng Panginoon sa akin yan. Now, the ball is in your hand. It's your decision. It's your move. So what did I say? Lord, nakita ko na po inyong kalooban lahat. Akin ang desisyon ngayon. Anong gagawin ko? Voluntarily, I will follow you. Susunod ako sa iyo, Lord. Hallelujah. 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 And then it was a vicarious sacrifice. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Itong kanyang pagsasacrifice ng kanyang sarili, ito ay isang sacrifice para sa mga tupa. Kundi lang sa inyong mga tupa, at kundi lang sa calling ng Panginoon na tinawag sa akin, marami pa akong anak sa inyo, mga pastor. Ngunit itong sacrifice na ginawa ko ay para sa mga tupa. Para sa Kanya. Para sa tawag niya sa aking buhay. Sapagkat nung hindi ko pa alam ang calling na ito, ang plano ko, ang maging anak ko ay 24. Kayo, 12 lang. Kalahati lang yan. Pero nung ako'y tinawag ng Panginoon, praise God. Kalimutang lahat yan. Ibibigay ko, Panginoon, ang aking nag-iisang buhay sa inyong kalooban. Kung ang inyong kalooban, ito ay bigay ko ang pagmamahal sa mga tupa kahit saan. Ito ang aking gagawin. Kaya kayong mga tupa, mahal kayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. It was also a victorious sacrifice. Therefore, that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. Kaya ako'y mahal ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay na hindi napilitan. Hallelujah! Mahal ako ng aking Ama sapagkat ibinigay ko ito at hindi ko binabawi. Ito pala, Panginoon. Oo, ako'y papayag. Sa kalagitnaan, binabawi ko na yung commitment ko, Lord. Bakit? Meron akong nakitang isang magandang dilag. Nawala na yung concentration ko sa kalooban mo, Panginoon. Plano na ako. Kakasal na kami. Ganun ba yung pastor nyo? Bigay bawi. Para kayong Indian, binigay nyo yun, babawiin na naman ninyo. Saan ang commitment nyo? Hanggang saan yan? Aha, ibang worker dyan, Pakaruning nun mo, may mo kung sama ni mo, pastor. Sunod ko, praise God. Pagkanindot nyo sa among pastor. Pagkatunga-tunga, wala na ang akong pagkaanindot na sa ubang. Mga nakitaan. Hindi ganon ang Panginoon. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay, hindi niya binawi. Hanggang sa Kalbaryo, kanyang ibinigay. Hallelujah, hallelujah. There was also the intimacy of his relationship to the Father. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. When the Lord called your pastor, He gave me a parable that only my earthly father was able to solve for me. I heard an audible voice from the Lord, and He said, ano pa ang mas malapit na relationship sa ama at anak? I did not understand that. I asked my father when he was yet alive. Sinabi niya, wala nang mas closer pang relationship kaysa father and son. Sabi niya, ako, ama mo, may kaibigan ako, matalik kong kaibigan, pero mas malapit ka sa akin kaysa sa kanya. I understood at that time
my father was taken by the Lord to his home in heaven, I have no more father, I have no more mother, siya na ang naging ama ko ngayon, diretso, ang ama sa langit. At wala na akong tinatawag na ama ngayon, kundi siya, sapagkat ako'y pinanganak na muli sa Espiritu. At ang relationship na yan ay nagpapatuloy tulad ng relationship ng ama kong makalupa noon na kinuha na ng Panginoon ngayon. Ngayon, nabago lang sapagkat nasa Espiritu na. But I feel that intimacy. Every time I say something that's not the will of God, hindi lalampas ang gabi, sasawain ako. That intimacy, I love it because I know His eyes is upon me and He is guiding my way. Hallelujah! Kaya kayong mga tupa, huwag kayong mag-alala sa akin. May nagbabantay sa akin. Hindi na niyo ako dapat bantayan. Huwag kayong mag-alala sa inyong pastor. Somebody's watching over me. And if you take his place, magagalit siya sa inyo. Kasi merong iba, pumunta rito. Gusto niya siyang magbantay sa akin. Aha, kinukuha mo yung lugar ng aking ama. Papaluin ka, sasabihin, hilas-hilas ka diha. Manalami kayo ng pag-alagara, no? Huwag mo'y kabalakan sa inyo magbalantay. Hindi katulad ng ibang mga denominasyon. Palaging dalawa yung mata niyo sa inyong pastor. Baka tatakbo ito, dadalhin yung offering. Praise God. Baka tatakbo ito yung milyon namin, dadalhin pagkatapos ipatatayo ng sariling bahay. Dadalhin pa yung sekretary. Hindi mangyayari dito yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya maraming nagsibagsakan sapagkat ang kanilang paniniwala at pananampalataya nilagay sa taong nagpipretend na siya'y pinadala ng Panginoon. Yung pala mga kapatid, yung tinipon na tithes and offering nila, dinala, ginawang pansarili. Di lang dinala, kundi nagdala pa ng iba. Iniwan ang kanyang tunay na asawa, nagsama ng sekretary. Bye-bye. Bye ka na lumay-bye. Nalumaypay ako dahil ako'y masigasig masyado noon, pastor. Isa ko sa nagbigay ng malaking offering, 1 million yung binigay ko. Yung pastor namin talaga, makakita ko yung puputulin kong leg noon. Wa pa mo matagam? Hawa naman ang mga kurala. Malis na kayo sa kulungan ginawa ng tao. Maglipat na kayo sa tunay na kulungan. Sa kulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. He said, no man taketh it from me, but I lay down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This commandment I receive of my Father. Mayroon siyang authority for action. Kung anong dapat niyang gawin sa kanyang buhay, ito ay nasa kanyang mga kamay. Pagka sinabi niyang, bibigay ko, Panginoon, kung kailan ko kukunin muli, yun ay nasa kanyang kapangyarihan. Ibinigay niya pagkatapos, tinupad niya lahat ng gawa ng Ama, namatay siya at pinatulong kanyang dugo para mabayaran ating kasalanan. And after 3 days, kinuha niyang muli ang kanyang buhay. Eto, pagka natupad na ito, mga kapatid at mga kaibigan, at naliwanagan na ang lahat ng mga anak ng Diyos na mga butil dito sa Pilipinas at buong kapuluan at buong sanlibutan, isasauli ko na lahat sa Panginoon. Kung ano man ang title na sa akin. Title ko ano? Pastor, Evangelist, Teacher, Prophet, Apostle. Isauli ko na lahat yan. Ang pagiging apostol ko, Panginoon, tapos na. Ang pagiging propeta ko, Panginoon, tapos na. Ang pagiging teacher ko, Panginoon, tapos na. Yun na yan. Ang pagiging pastor ko, Panginoon, sa iyo na yan. I have done my job, my mission. I give the glory back to you, Father. Do whatever you want to do to me. Kung gawin mo lang akong tagawalis ng CR mo, okay rin sa akin yan. Hindi ba nga natatakot eh. Pumunta daw dito, baka maalis yung pagka-propeta nila. Baka maalis yung pagka-pastor nila. Okay oh. Susurrender ba nyo lahat ng buhay nyo? Yung pagka-engineer nyo, susurrender nyo? Pagka-architect nyo? Pagka-scientist nyo? Yung pride of life nyo, susurrender nyo? Kaya pagka dumating kayo sa karya ng Panginoon, walang ibang magaling dito kundi siya. Tayong lahat, pantay-pantay dito. Tayong lahat, wala dito yung pride of life. Wala dito yung engineer ako. Wala dito yung architect ako. Abogado ako. Wala dito yan! Nasa kanya lahat, sinurrender natin. Saan yung pagiging abogado mo? Nasa kay Jesus Christ.
Siyang kinikilala ko dito. Siyang pinakamalaki dito. Anong utos niya, susundin ko. Hallelujah. Hallelujah. And verse 30, you see, I and my Father are one. This is the unity of purpose. Ako at ang nagpadala sa akin iisa. Huwag ninyo kaming paghiwalayin, sabi ng Panginoon. At sabi ko rin ngayon, huwag ninyo kaming paghiwalayin. Sapagkat ang buhay na yan ay hindi dapat magkahiwalay. Kaya kayo nagdadala ng buhay o ng pangalan ng Panginoon, naku, manginig kayo sapagkat baka hindi katulad niya ang buhay niyo. And your message is different than Him. And you are bringing that name. Mapapaya kayo sa huling araw. Isauli ninyo ang lahat ng kaluwalhatian sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang pagiging pagkakaisa ng lahat ng layunin. Itong sinasabi ko sa inyo ngayong huli, na isasauli lahat sa Kanya, yan ang pagkakaisa ng layunin ng Ama at sa akin pinadala niya dito sa inyo. Pagkakaisa. Wala ditong kasakiman ng kapangyarihan. Ang lahat ng kapangyarihan, isasauli natin sa Kanya. Kung anong gagawin niya sa atin, nasa sa Kanya yon. What are the unique capabilities of the Good Shepherd? The Good Shepherd, the Bible says in verse 28, provides eternal life. And I give unto them eternal life. Kayong lahat ng nandito sa Kanyang kawan, lahat kayong masunurin at ipinanganak muli sa Espiritu, meron kayong buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! At sinabi niya sa mga butil, they shall never perish. Meron siyang kapangyarihan upang i-preserve kayo sa pagkawala. Hindi kayo mawawala. Tingnan ninyo, kung minsan nanulupay pa yung butil, nagpapahinga muna. Pero yung pagiging butil niya, hindi nawawala yon. Isang araw, babalik na naman siya. Praise God. Tunay na butil sa pananampalataya. Hallelujah. And the Bible says, I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. They are protected from snatchers. Amen. Mga spiritual snatchers, babay na sa inyo. Sapagat pagka ang butil o ang tupa ay nakapasok sa kanyang kaharian, protektado na sila ng Panginoon sa mga snatchers. Yung tumutupad, yan ang protection nyo. What is your protection? The spirit of obedience is your protection here. As long as you obey, nobody will be able to snatch you away or to pluck you away from His hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do you love the Good Shepherd? Siya ang daan ng ating pagiging anak ng Diyos. Hallelujah. At tayo ay ginagawan ng isang tunay na daan papunta sa Kanyang kaharian. Siya ang pastor natin, siya ang ating hari, siya ang ating ruler, siya ang ating Panginoon. Siya ang ating tunay na pastor. Lahat ng mga workers dito, tinatawag ng mga under shepherds lang yan. Ang lahat ng papasok sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa mga sandaling ito na kayo ay nilagay sa kamay ng tunay at mabuting pastor. Mahal kayo talaga ng Panginoon, ano? Di kayo nilagay sa kamay ng hindi tunay. Mahal ng Panginoon ang buong Pilipinas. Hallelujah! Biro ninyo, itong boses na ito, pinadala ng Panginoon at pinanimula sa Pilipinas at mahal niya itong taga Davao. Biro niyo, dito pa niya itinaas ang kanyang pangalan. Sa lahat ng cities dito pa naisipan at nakita ng Panginoon, I don't know what is in this city, but God has chosen this city to become a holy city for God. Na dito itatayo ang kanyang pangalan. Muna kamo mga kaigsunan din ay nyo pasagding na mo tamay-tamay nyo mo yung mga Tagalog, Bisaya mong dagko. Tanawa, sa ilang pagmamataas doon, sa ilang pagkamahipaytas on, sa ilang mga Tagalog, mga paytason kayo. Mga Bisaya, mga Bisoy, mga Bisay. Hindi silang napili. Napili yung mga lowly na mga tao. Yung mga tao na tumatawag sa Panginoon. Dito na itaas ang kanyang pangalan. Kaya kayo, kung wala pa kayo sa tunay na kawan, eto lang pagkakataon na i-reveal ang mensahe ito para sa inyo upang kayo ay palalahanan ng Panginoon. Narito na ang kanyang pagkakataong binibigay niya upang kayo ay makalis sa lahat ng mga hindi kalooban niya at makapasok kayo sa kanyang kalooban. Sinabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. I'm glad to introduce to you the true shepherd,
Jesus Christ. Welcome to His kingdom. Halina kayo, magsama-sama na tayo. Kilalanin siya, isang tunay na hari, isang tunay na pastor, isang tunay na ama ng ating kaluluwa at pananampalataya, at siya ang ating pasakupan. At masasabi mo, ako at ang ama ay isa. Sa lahat ng layuning ito ng Panginoon na narito at na-reveal, tayong lahat ay magkaisa. Ang tunay na pagkakaisa, hindi natin matatagpuan sa reliyon at denominasyon. Lalo tayong magkakawatak-watak dyan. Ang tunay na pagkakaisa, matatagpuan lamang ninyo pagka natagpuan ninyo ang tunay na isang kawan at ang tunay na isang pastor. Si Jesus Christ, ang tunay na pastor, at ang kanyang kaharian, ang tunay na kawan. At sa kanyang kaharian, mapapansin ninyo na kayo nakapasok na kung kayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Not my will, but thine be done. Nakapasok na kayo sa kanyang kaharian. Sapagkat yan ang prinsipyo at policy ng kaharian ng Panginoon. May hari dito, not my will, but thine will be done. Hallelujah. Kayong nanonood sa harap ninyo mga TV, ilagay ninyo ang mga kamay nyo bilang point of contact. Ako'y mananalangin sa inyo. Amang banal, pagpalain po ninyo ang lahat ng nakapakinig ngayon ng inyong mga mensahe. Lalong-lalo na po yung mga sa ngayon ay nasa kalungkutan at pagdadalamhati at nasa kaligaligan ng buhay. Hindi po nila alam ang daan kung ano-anong problemang sumasagi sa kanila. Sila ay naabuso at inaapi-api ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, I am announcing to you your liberty and freedom. You are free because you've known the truth. Aalis ka sa sumpa ng buhay na yan. Makikilala mong tuluyan ng Panginoon. Huwag kang umiyak. Magalak ka sapagkat bumisita na sa iyo ang kanyang kaligtasan at ang kanyang buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.